Alam mo ba na may isang prutas na hinihingi ng iyong mga ugat at malamang na wala pa sa iyong listahan ng mga bibilhin? Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo ang 7 prutas na pinakakatulong sa sirkulasyon sa mga binti mula sa una hanggang sa numero 1. At sasabihin ko na sa iyo, ang huling prutas na yon ay may epekto sa mga daluyan ng dugo. Nakakaunti lang ang mga doktor na naglalaan ng oras para ipaliwanag ng malinaw. Kung kailanman ay tumayo ka pagkatapos umupo ng matagal at naramdaman mong mabigat ang iyong mga binti na parang may 2 supot ng buhangin na nakatali sa iyong mga bukong-bukong, o humiga ka sa gabi na may malamig na paa kahit may medyas ka, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na baka wala pang nagsabi sa iyo ng ganito kalinaw. Hindi iyon simpleng bagay ng edad na walang solusyon, iyon ay sirkulasyon. At ang sirkulasyon, hindi tulad ng maraming bagay na nangyayari sa ating katawan sa paglipas ng mga taon, ay tumutugon ng kahanga-hanga sa mga kinakain natin. Ako si Dr. Maria Kalusugan at ilang taon na akong nag-aaral kung paano maaaring baguhin ng natural na pagkain ang kalusugan ng ating mga ugat at ugat-ugat, lalo na pagkatapos ng 56 na taong gulang. Ngayon ay maglalakad tayo ng sama-sama sa 7 prutas na paulit-ulit na pinatutunayan ng ebidensya sa agham pagdating sa pagpapahusay ng daloy ng dugo patungo sa mga binti. Sa dulo, bukod pa rito, ibabahagi ko ang isang inuming pang-umaga na ginagamit ng maraming tao para palakasin ang mga benepisyo nito, at ilang simpleng gawi na kapag pinagsama sa mga prutas na ito ay nagdudulot ng kapansin-pansing pagbabago. Kaya maging komportable ka at simulan na natin. Bago pumasok sa listahan, sulit na maunawaan ng maikli kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong mga binti kapag naramdaman mo ang bigat na iyon. Ang mga ugat ay parang mga medyas na nababaluktot na nagdadala ng dugong mayaman sa oxygen mula sa puso patungo sa bawat sulok ng katawan, kabilang ang dulo ng mga daliri sa paa. Sa paglipas ng mga taon, ang mga ugat na ito ay maaaring mawala ng elastisidad at ang mga ugat-ugat na siyang nagbabalik ng dugo patungo sa puso, na nilalabanan ang puwersa ng gravity, ay maaaring maging hindi gaanong epektibo sa gawaing iyon. Ang resulta ay dugong bahagyang tumitigil ng higit sa nararapat sa mga binte at iyon ay nagiging bigat, pamamaga, lamig sa paa, at kung minsan ay mga pulikat sa gabi na lubhang nakakaabala. Ang magandang balita ay ang ilang sangkap na nasa prutas ay makakatulong na mapanatili ang mga ugat na nababaluktot at ang mga ugat-ugat na gumagana ng mas mahusay. Pumunta tayo sa listahan. Numero 1, ang mansanas. Ito ay napakakaraniwan kaya madalas itong minamaliit, pero hindi ito dapat mawala sa iyong listahan ng mga bibilhin. Ang mansanas ay naglalaman ng isang natutunaw na hibla na tinatawag na pectin na nakakatulong na mapababa ang kolesterol LDL. Ang kolesterol na yon na sa paglipas ng panahon ay dumidikit sa mga dingding ng mga ugat at nagpapahirap sa pagdaan ng dugo patungo sa mga binte. Pero ang tunay na lihim ng mansanas ay nasa isang bagay na halos lahat ay itinatapon sa basurahan ng hindi nag-iisip ng 2 beses ang balat. Doon nakatuon ang isang sangkap na tinatawag na quercetin, isang makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo mula sa pagkasira na dulot ng talamak na pamamaga. Ang parehong tahimik na pamamagang iyon na sa paglipas ng mga taon ay nagpapatigas sa ating mga ugat at pinabawasan ang kanilang kakayahang lumawak ng tama kapag kailangan ng dugo na dumaan ng mas malakas. Kapag ang mga ugat ay makakapag-unat ng malaya ang dugo, ay nakakarating ng mas madali hanggang sa mga daliri sa paa, at iyon ay nagiging sa praktika ay mas kaunting pakiramdam ng bigat at higit na init sa mga dulo. Ang rekomendasyon ay simple, kainin ito ng hindi binabalatan, maayos na nalabhan, bilang merienda sa pagitan ng pagkain o hiniwa sa iyong oatmeal sa almusal. Kung balatan mo ito, iniiwan mo sa plato mismo ang bahaging nagbibigay ng pinakamaraming benepisyo. Numero 2, ang saging. Siguradong nasa kusina mo na ito ngayon, at iyon ay isang bentahe dahil hindi mo na kailangang lumabas para hanapin ito. Ang saging ay sobrang yaman sa potassium, isang mineral na mahalaga para makontrol ang presyo ng dugo at mapanatili ang tamang balanse ng mga likido sa katawan. Kapag bumababa ang antas ng potassium ang mga daluyan ng dugo, ay may tendensyang magkipot ng higit sa kinakailangan na nagpapahirap sa daloy ng dugo patungo sa mga binti at maaaring magdulot ng pakiramdam ng tingling o manhid na marami ang nakararanas pagkatapos umupo ng matagal. Bukod pa rito, ang saging ay naglalaman ng magnesium, isang mineral na gumagana kasama ang potassium para makapag-relax sa kalamnan ng mga dingding ng ugat
at maiwasan ang pulikat sa gabi, iyong mga nagigising sa maraming tao sa gitna ng gabi dahil sa matinding sakit sa guya. Kung naranasan mo na iyon, bigyan ng espesyal na pansin ang prutas na ito. Nagbibigay din ang saging ng bitamina B6, na nakikilahok sa produksyon ng nitric oxide, isang substance na mahalaga para makapag-unat ang mga daluyan ng dugo kapag kinakailangan. Isang bagay na paulit-ulit nating makikita sa buong video na ito, dahil ito ay literal na susi na nagbubukas ng pinto sa mas magandang sirkulasyon. Maaari mong kainin ang isang saging bilang merienda sa umaga. Idagdag ito sa isang shake kasama ng kaunting oatmeal o kahit i-freeze ito at gamitin mamaya sa mga healthy dessert na walang dagdag na asukal. Numero 3, at dito na nagsisimulang maging interesante, ang pakwan. Ang prutas na ito na may mataas na nilalaman ng tubig ay higit pa sa natural na pampahid sa mainit na araw. Ang pakwan ay naglalaman ng isang amino acid na tinatawag na citrulline na ginagawang arginine ng katawan, at ang arginine naman ay pinagmumulan ng sangkap na nabanggit ko kanina, ang nitric oxide. Ang prosesong ito ng vasodilatation ay nagpapahintulot na dumaloy ng mas malaya ang dugo mula sa puso patungo sa mga binti, nagpapahusay sa oxygen sa mga kalamnan at binabawasan ang pakiramdam ng pagod na lumalabas pagkatapos maglakad o tumayo ng matagal. Ang pakwan ay mayaman din sa lycopene, isang antioxidant na nagpoprotekta sa mga dingding ng ugat mula sa pinsala ng oksihenasyon at nakakatulong na mapanatili ang kanilang kakayahang umunat sa paglipas ng mga taon. Ang citrulline ay partikular na mas nakatuon sa puting bahagi, malapit sa balat. Kaya kung kailanman ay kumain ka ng masyadong malapit sa gilid ng hindi mo alam, sa totoo lang ay kinakain mo ang pinakakapakipakinabang na bahagi para sa iyong sirkulasyon. Maaari mong tangkilikin ito ng sariwa sa cubes bilang pampahid sa hapon o i-blend kasama ng kaunting mint para sa isang hydrating na inumin. Bago magpatuloy sa susunod na 4 na prutas, dahil doon darating ang pinakamakapangyarihan sa buong listahan, gusto kong humingi ng isang mabilis na pabor na tatagal lang ng ilang segundo. Kung nakakatulong sa iyo ang content na ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang bell ng notifications para hindi mo makaligtaan ang susunod na mga video tungkol sa kalusugan ng daluyan ng dugo at sirkulasyon. At gustong-gusto kong sabihin mo sa comments kung alin sa dalawang sintomas na ito ang mas nakikilala mo sa iyong mga binti, ang bigat o ang lamig sa paa sa gabi. Sabihin mo sa ibaba. Talagang nakakatulong ito sa akin para malaman kung anong mga paksa ang sasaklawin sa susunod na mga video. Ngayon, magpatuloy tayo sa listahan. Numero 4, ang pinya. Ang tropikal na prutas na ito ay may kaunting kilalang kakayahan na mapagbigay ng sirkulasyon ng dugo. Ang pinya ay naglalaman ng isang enzyme na tinatawag na bromelain na may anti-inflammatory properties at banayad na epekto sa daloy ng dugo. Tinutulungan ng bromelain ang dugo na dumaloy ng mas malaya sa mga ugat at ugat-ugat, lalo na sa mga binti kung saan kailangan laging labanan ng sirkulasyon ang puwersa ng gravity para makabalik patungo sa puso. Ang parehong anti-inflammatory property na ito ay makakatulong din na mabawasan ang pamamaga sa mga bukong-bukong at paa. Isang karaniwang problema sa mga gumugugol ng maraming oras na nakaupo sa harap ng mesa o nakatayo sa trabaho. Bukod pa rito, nagbibigay ang pinya ng manganese at vitamina C, dalawang nutrients na nagtutulungan para palakasin ang collagen sa mga dingding ng mga daluyan ng dugo, pinapanatili itong matibay at nababaluktot ng mas matagal. Isang kawili-wiling bagay, ang bromelain ay mas nakatuon sa gitna ng pinya, iyong fibrous na bahagi na madalas nating itinatapon dahil mukhang hindi gaanong malasa. Sa susunod na huwag mo itong itapon agad. Maaari mong tangkilikin ang sariwang pinya sa cubes bilang bahagi ng fruit salad o sa natural na juice na walang dagdag na asukal, mas mabuti sa umaga kung kailan pinakamahusay na nasisipsip ng katawan ang mga enzyme nito. Numero 5, ang avocado. Creamy, masarap at higit na makapangyarihan para sa sirkulasyon kaysa sa iniisip ng marami kapag iniisip nila ito bilang isang uso lamang. Ang avocado ay mayaman sa monounsaturated fats, ang parehong uri ng malusog na taba na nasa olive oil, at nakakatulong na mapababa ang LDL cholesterol habang pinatataas ang HDL cholesterol. Iyong mabuting kolesterol na nagpoprotekta sa ating mga ugat mula sa pagkasira. Ang mas magandang balanse sa pagitan ng dalawang uri ng kolesterol na ito ay nangangahulugan ng mas malinis na mga ugat at mas mababang panganib na mabuo ang mga plakang humaharang sa daloy ng dugo patungo sa mga binti sa paglipas ng mga taon. Ang avocado ay mahusay ding mapagkukunan ng bitamina E,
isang makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula ng mga dingding ng ugat mula sa oxidative damage at nakakatulong na mapanatili ang kanilang kakayahang umunat. At narito ang isang bagay na nakakagulat sa maraming tao. Ang abokado ay may mas maraming potassium pa kaysa sa saging, na lalong nagpapalakas sa positibong epekto nito sa presyo ng dugo at pag-relax ng mga daluyan ng dugo. Maaari mo itong tangkilikin sa hiwa sa ibabaw ng whole grain toast, sa salad kasama ng kamatis at kaunting olive oil o simpleng may kaunting lemon at asin bilang side sa iyong mga pangunahing pagkain. Numero 6, ang prune, ciruela pasa. Walang duda na ang pinakakaunti ang glamour sa listahang ito, ang bihirang lumabas sa social media na may magagandang larawan, pero hindi naman nangangahulugan na hindi ito mahalaga. Ang prune ay sobrang yaman sa hibla at sa isang sangkap na tinatawag na sorbitol, pero ang ginagawa itong partikular na mahalaga para sa sirkulasyon ay ang mataas na nilalaman nito ng polyphenols at vitamina K. Ang vitamina K ay nakikilahok sa regulasyon ng pamumuo ng dugo at nakakatulong na mapanatili ang kakayahang umunat ng mga dingding ng ugat, na pinipigilan itong maging matigas sa paglipas ng panahon. Ang polyphenols sa prune ay gumagana bilang antioxidants na binabawasan ang talamak na mababang antas ng pamamaga na taon-taon ay nagpapahina sa kakayahan ng ating mga ugat na magdala ng dugo ng mahusay patungo sa mga binti. Nagbibigay din ang prune ng boron, isang mineral na nauugnay sa mas magandang kalusugan ng buto at daluyan ng dugo sa matatanda. Tulad ng nakikita mo, isang maliit at hindi gaanong kaakit-akit na prutas ay maaring magtagong malalaking benepisyo. Maaari kang kumain ng 4 hanggang 5 na prune bawat araw bilang merienda o idagdag ito na hiniwa sa iyong oatmeal o natural na yogurt sa umaga. At narito na ang numero 1, ang pinakamakapangyarihang prutas sa buong listahang ito pagdating sa pagpapahusay ng sirkulasyon sa mga binte, ang ubas, lalo na ang pulang ubas at moradong ubas. Ang naglalagay sa ubas sa itaas ng lahat ng ibang prutas sa listahang ito ay isang kahanga-hangang sangkap na tinatawag na resveratrol, na mas nakatuon sa balat nito at naging focus ng malaking interes sa agham sa nakaraang mga dekada dahil sa mga epekto nito sa kalusugan ng puso at daluyan ng dugo. Gumagana ang resveratrol sa maraming paraan sa ating sistema ng sirkulasyon at sulit na maunawaan ang bawat isa. Una, pinasisigla nito ang produksyon ng nitric oxide sa mga dingding ng mga daluyan ng dugo na nagpo-promote ng vasodilatation at nagpapahintulot na dumaloy ng mas madali ang dugo mula sa puso hanggang sa dulo ng mga daliri sa paa. Pangalawa, ang resveratrol ay may malakas na anti-inflammatory action na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga sa mga ugat, isa sa mga pangunahing sanhi ng pagtigas ng ugat na nauugnay sa edad. At pangatlo, tinutulungan ng sangkap na ito na protektahan ang mga dingding ng ugat laban sa oksihenasyon ng LDL cholesterol. Ang parehong proseso na kung hindi makokontrol ay nagiging plakang humaharang sa daloy ng dugo patungo sa mga binti sa paglipas ng mga taon. Ang ubas ay mayaman din sa iba pang polyphenols tulad ng anthocyanins, sa kaso ng morado at pulang ure, na lalong nagpapalakas sa proteksyon nito sa maliliit na daluyan ng dugo, lalo na iyong nasa paa at kuya. Iyong maliliit na daluyan na madalas ang unang nakararamdam kapag nagsisimulang magkulang ang sirkulasyon. Ang mga pag-aaral na nakatuon sa resveratrol ay paulit-ulit na nakakakita ng pagpapahusay sa elastisidad ng ugat at sa peripheral circulation, na sa pang-araw-araw na buhay ay nagiging mas magaan na pakiramdam sa mga binti, mas mainit na paa sa gabi at kapansin-pansing pagbaba ng mga pulikat at tingling na nakakaabala. Maaari kang kumain ng isang dakot ng sariwang ubas na may balat bilang merienda, sa pagitan ng pagkain, idagdag sa salad, o kahit i-freeze para tangkilikin, bilang refreshing snack sa mainit na araw. Gayunpaman, laging hugasan ng maigi bago kainin at tulad ng lahat ng prutas. Gawin ito ng katamtaman, huwag lalampas sa isang dakot bawat araw. Ngayon na alam mo na ang 7 prutas na ito, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang inuming pang-umaga na sa aking karanasan ay nagpapalakas sa lahat ng benepisyo na ito sa paraang talagang kapansin-pansin. Ito ay isang simpleng kombinasyon ng lemon, luya at kanila na ininom ng walang laman ng tiyan. Ang bawat isa sa 3 sangkap na ito ay may tiyak na tungkulin, pero kapag pinagsama ay lumilikha ng epekto na higit pa sa maaaring gawin ng bawat isa ng mag-isa. Ang lemon ay nagbibigay ng maraming vitamina C na nagpoprotekta sa mga dingding ng ugat mula sa oxidative damage at nagpo-promote ng produksyon ng collagen na nagpapanatili sa istruktura ng mga daluyan ng dugo na malakas at nababaluktot. Ang luya ay naglalaman ng gingerol,
isang substance na may anti-inflammatory properties na nakakatulong na mapahusay ang sirkulasyon ng dugo at mabawasan ang pagbuo ng maliliit na clots na maaaring makaharang sa daloy patungo sa mga binti. At ang kanela naman ay naglalaman ng mga sangkap na nakakatulong na mapahusay ang sensitivity ng maliliit na daluyan ng dugo at nagpo-promote ng mas magandang peripheral circulation, lalo na sa mga kamay at paa. Para ihanda ito, pisilin ang katas ng kalahating sariwang lemon sa isang tasa ng maligamgam na tubig, hindi mainit na kumukulo dahil ang sobrang init ay sumisira sa bahagi ng bitamina C. Magdagdag ng isang kutsarita ng gadgad na luya at kalahating kutsarita ng pulbos na kanila. Haluin ng mabuti at inumin ito tuwing umaga, mas mabuti bago ang almusal, na may hindi bababa sa 22 minutong pagitan para mas mahusay itong masipsip ng katawan. Sa regular na pagkonsumo, maraming tao ang naguulat ng mas maraming init sa kanilang paa, mas kaunting bigat kapag naglalakad at pangkalahatang pakiramdam ng mas maraming enerhiya sa buong araw. Kung sensitibo ang iyong tiyan, maaari mo itong inumin ng medyo hindi ganap na walang laman, pagkatapos ng ilang subo ng malambot na pagkain. Higit pa sa pagkain, may ilang simpleng gawin na kapag pinagsama sa mga prutas na ito ay maaaring magdulot ng higit na pagkakaiba sa sirkulasyon ng iyong mga binti. At gusto kong ibahagi ito sa iyo dahil madalas nating nakakalimutan na gumagana ang katawan bilang isang buong sistema, hindi hiwalay-hiwalay. Ang una ay isang bagay na kasing simple ng paglalakad. Hindi kailangang tumakbo ng marathon o mag-enroll sa gym. Maglakad ng 20 hanggang 30 minuto bawat araw sa komportableng bilis ay nagpapaandar sa tinatawag na muscle pump ng mga guya, na siyang nakakatulong na itulak ang dugo pabalik sa puso na nilalabanan ng gravity. Kung gumugugol ka ng maraming oras na nakaupo, tumayo ka bawat 40 minuto o isang oras at maglakad, kahit papunta lang sa kusina at pabalik. Ang pangalawang gawi ay pagtaas ng mga binte. Kapag umupo ka para magpahinga sa hapon o bago matulog, subukang ilagay ang mga paa ng bahagyang mas mataas sa antas ng puso, nakasandal sa unan o armrest ng sofa sa loob ng 10 o 15 minuto. Ito ay nakakatulong na ang dugong naipon sa mga binti sa buong araw ay makabalik ng mas madali. Ang pangatlong gawi ay nauugnay sa hydration. Ang pag-inom ng sapat na tubig sa buong araw, hindi lang sa inuming pang-umaga na nabanggit ko. Nakakatulong ito na mapanatili ng dugo ang tamang consistency at hindi maging masyadong malapot, na nagpapadali sa sirkulasyon. At ang pang-apat na gawi na madalas nakakaligtaan ay ang pagbabawas ng sobrang pagkonsumo ng asin, dahil ang sodium ay nagpo-promote ng pagpigil ng likido, at maaaring lalong magpalala sa pakiramdam ng namamagang binte sa pagtatapos ng araw, lalo na sa mga may predisposisyon na sa mahinang sirkulasyon. Wala sa mga gawing ito ang nangangailangan ng gastos o biglaang pagbabago sa buhay mo. Simple lang itong maliliit na pag-aayos na kapag idinagdag sa mga prutas na tinalakay natin ngayon, ay nagtutulungan para sa iyong mga ugat at ugat-ugat. Bago dumating sa pagtatapos, gusto kong ibahagi sa iyo ang 3 karaniwang pagkakamali na nakikita ko ng paulit-ulit sa mga taong sinusubukang mapahusay ang kanilang sirkulasyon dahil minsan hindi lang tungkol sa kung ano ang kakainin, kundi kung ano ang ititigil. Ang unang pagkakamali ay kainin ang mga prutas na balatan o walang bahaging nagbibigay ng pinakamaraming benepisyo, isang bagay na nabanggit na natin sa mansanas at balat nito, pero nalalapat din halimbawa sa pagkain lang ng pinakamatamis na laman ng pakwan at itapon ang puting bahagi malapit sa balat kung saan mas nakatuon ang citrulline. Hindi ito tungkol sa pagkain ng mga bagay na hindi mo gusto, kundi sa pag-alam na sa maraming pagkakataon ay itinatapon natin mismo ang pinakamahalagang bahagi. Ang pangalawang pagkakamali ay isipin na mas marami ay laging mas mabuti. Ang pagkain ng 7 ubas bawat araw ay hindi magbibigay ng doble na benepisyo kaysa sa 20. Sa katunayan, ang sobrang natural na asukal sa prutas na kinakain ng walang kontrol ay maaaring makasama sa iyong antas ng glucose at sa mahabang panahon ay nakakaapekto rin sa kalusugan ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang susi ay sa pagiging consistent, hindi sa dami. At ang pangatlong pagkakamali, marahil ang pinakakaraniwan sa lahat, ay asahan ang resulta sa magdamag. Ang sirkulasyon ay hindi nasira sa isang linggo, kaya hindi rin ito mababawi sa isang linggo. Karamihan sa mga taong sumusulat sa akin na nag-uulat ng kapansin-pansing pagpapahusay ay may 3 hanggang 6 na linggo ng patuloy na pagbabago, hindi 3 araw. Kung mauunawaan mo ito mula sa simula, mas madaling mapanatili ang pagkakapare-pareho ng walang pagkabigo.
Gusto ko ring sagutin ang isang bagay na madalas kong tinatanong sa comments. Mas mabuti bang kainin ang mga prutas na buo o sa juice? Ang aking rekomendasyon sa halos lahat ng oras ay unahin ang buong prutas kaysa sa juice. Kapag piniga natin ang isang prutas at itinapon ang hibla, nawawala natin mismo ang isa sa mga elemento na nakakatulong na makontrol ang bilis, kung saan pumapasok ang natural na asukal sa daloy ng dugo. Isang baso ng ubas juice, halimbawa, ay maaaring magkaroon ng asukal ng ilang kumpol na nakakonsentra sa iilang subo at ang hibla na karaniwang nagpapabagal sa pagsipsip na iyon. Kung sa ilang pagkakataon ay mas gusto mo ang juice para sa kaginhawahan, subukang i-blend ang buong prutas ng hindi sinala, sa halip na pigain para mapanatili ang pinakamaraming hibla na posible. Bago isara, gusto kong iwan sa iyo ang isang mahalagang linaw dahil naniniwala akong responsibilidad ko na sabihin ito ng tapat. Ang mga prutas na ito at mga gawi ay makakatulong na suportahan ang iyong sirkulasyon ng natural at maraming mekanismo na tinalakay natin ngayon ay suportado ng ebidensya sa agham. Pero kung ang bigat sa binti, lamig sa paa o pulikat ay madalas, matindi, lumalala sa paglipas ng panahon, o kung napapansin mong nakakaapekto lang sa isang binti at hindi sa kabila, iyon ay karapat-dapat sa medikal na pagsusuri. Hindi ko ito sinasabi para takutin ka o para bawasan ang halaga ng lahat ng napag-usapan natin, kundi dahil ang ilan sa mga sintomas na ito sa ilang kaso ay maaaring magpahiwatig ng isang bagay na kailangang suriin ng propesyonal sa kalusugan sa tamang oras, tulad ng problema sa mga balbula ng mga ugat-ugat o mas seryosong issue sa sirkulasyon ng ugat. Ang pagkain ay isang makapangyarihang kasangkapan at, sa aking karanasan, lubhang minamaliit. Pero hindi ito kapalit ng medikal na check-up kapag ang mga sintomas ay patuloy. Ang pag-aalaga sa iyong katawan ng mabuti ay kinabibilangan ng pag-alam kung kailan sapat ang pagbabago sa dieta at kung kailan kailangan ng pangalawang opinyon mula sa propesyonal. Gusto kong tapusin ang video na ito sa isang mensahe na nagbubuod sa lahat ng napag-usapan natin ngayon. Ang iyong mga binti ay hindi itakda na maging mabigat, malamig, o mahina magpakailanman, simpleng dahil nakarating ka sa isang tiyak na edad. Ang mahinang sirkulasyon ay may mga tiyak na sanhi at tulad ng nakita natin, mayroon din itong mga simpleng natural na kaalyado na suportado ng available na ebidensya sa agham. Ang 7 prutas na ito, kasama ang inuming pang-umaga na ibinahagi ko, at ang mga simpleng gawi sa dulo, ay maaaring maging patuloy na kasama sa iyong kalusugan ng daluyan ng dugo na sumusuporta sa iyong katawan sa paraang idinisenyo ng kalikasan. Hindi kinakailangan na kainin mo ang 7 prutas araw-araw o baguhin ang iyong routine sa magdamag. Sapat na unti-unti mong isama ang mga paborito mo o ang mga madaling makuha. Ang maliliit at patuloy na pagbabago sa paglipas ng panahon ang siyang nagdudulot ng mga pinakamatagal na pagbabago sa kalusugan ng ating mga ugat at sagaan ng ating mga binti. Maraming salamat sa muling pagsama sa akin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng comment na sabihin kung aling prutas sa listahang ito ang susubukan mo muna at ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan na maaari ring makinabang sa impormasyong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang bell para hindi makaligtaan ang susunod na video kung saan pag-uusapan natin ang isang paksa na kasing halaga para sa kalusugan ng iyong mga binti. Mag-ingat ka ng husto, pakinggan ang iyong katawan at kita-kita tayo sa susunod na video.